Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 10, mga talata 1 hanggang 12. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pumayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinatanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Alam natin na ang mga baka, kalabaw na ginagamit sa sakahan o sa pagsasaka o sa bukid, hindi yan gumagawa na gutom. Sabi nga huwag bubusalan ang baka habang gumigiik, habang gumagapas. Anong ibig sabihin? Mahalaga yung lakas ng mga hayop ng baka, tulad ng baka, kalabaw, upang makagawa ng mabibigat na gawain. Ang manggagawa din ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa upang makapagpatuloy siya na makapagtrabaho, sapagkat yung upa na ibabayad sa kanya ay magagamit niya para suplayan ng lakas ang kanyang pangatawan, pambili ng pagkain at kanyang mga pangailangan. Kaya nga, ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. May isang babaeng namatay ang asawa dahil sa cancer. Pagkaraan ng 3 buwan, ang kaisa-isang anak naman ang sumunod sa aksidente. Gumuho ang kanyang mundo. Isang gabi habang naglalakad, may nakita siyang isang kuting, payat, marumi at gutom na gutom. Inuwi niya ito at binigyan ng gatas. Nang mabusog, lumapit sa kanya ang kuting at ikinuskos ang mukha sa kanyang binti. Sa unang pagkakataon, pagkalipas ng maraming buwan, ngayon lang siya napangiti. Naisip niya kung napangiti siya sa pagbibigay ng gatas sa kuting, marahil mas liligaya siya kung gagawa ng mabuti sa iba. Ang tinutukoy na iba ay tao o kapwa. Kinaumagahan, nagluto siya ng sopas at dinala sa may sakit na kapitbahay. Dito nagsimula ang mahimbing niyang pagtulog at bagong sigla sa paggawa. Natuklasan niya sa pagpapaligaya sa iba sa bawat araw, nakakamit din niya ang lubos na kapayapaan at saya. Totoo naman din kasi. Pero kasing kasabihan, kung ano ang iyong tinanim, siya yung aanihin. Kung nakapagtanim ka ng saya, nakapagdulot ko ng saya sa iyong kapwa, habang sila'y sumasaya, habang sila'y lumiligaya, habang sila'y gumiginhawa, bumabalik sa iyo yun kasi yun yung tanim mo Kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. Kaya nga kung kapayapaan, pag-ibig ang ating tinanim, ang sukli at ang ani ay pag-ibig din at kapayapaan. Sa Ebanghelyo ngayon, nilinaw ni Jesus sa kanyang mga hinirang na ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Nangangahulugan ito na may positibong pagbibigayan o masiglang pagpapalitan na dapat maganap sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga taong bayan. Maaaring hindi man tao ang magbigay ng upa sapagkat may limitasyon ng kakayahang kayang ibigay ng tao, ngunit ang magbibigay ay ang Diyos sapagkat higit siya sa pangailangan ng bawat manggagawa. Tulad ng kwento, ang nagbibigay ng tulong ay may biyaya ng kapayapaan sa puso at isipan, walang iba kundi ang ating Diyos. Ano-ano ang mga paraang magagawa natin para makatulong? Saan? Sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos sa ating sariling tahanan o sa ating pamayanan, sa ating komunidad.
Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.